Magandang buhay sa inyong lahat mga kaibigan. Ganon din sa ating mga subscribers at silent viewers. Binabati ko rin ang lahat ng OFW sa ibang bansa, saan mang panig kayo ng mundo. Okay, ang topic natin ngayon ay umpisahan na nating i-discuss lahat ng nauunawaan ko patungkol dito sa nakikita ninyo. Isang bato na malaki na mayroong ukit na kanang paa. For me, ito ay man-made. Ano sa tingin nyo guys? Malayo ho kayong mag-comment kung sa tingin ninyo ay man-made ito or nature lang para sa inyo. Sa bawat karanasan ng iilan, sabi nila pagkapaa, maraming meaning niyan. Lalo na kapag may mga galamay, may hinlalaki. At iba naman din yung dalawang paa na makita mo talagang naka-ukit, naka-engrave tulad niyan. Pero isa lang. Para sa akin at sa lahat ng mga may karanasan, ang paa ay direksyonal. Merong pinupunto ito at sabi ng iilan, pwede ring ang ibig sabihin nito ay old trail. Dapat daw hanapin yung old trail. Subalit ngayon, dahil bihira na lang yung mga living witnesses natin, kasi sa amin ay halos wala na sila, nakakalungkot man, pero ganun nga, mahihirapan tayong matumbok ang mga lumang daanan. At sa dead end ng old trail, naandun daw yung treasure. Siya nga pala guys, at nung nakaraang taon, sa likod ng batong iyon ay hinukay ko. Kaso nga lang ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Siguro nga ay direksyonal pa talaga yan mga ka-TH. Kasi nga isa lang na paa. Liban na lang daw kung dalawang paa na nakaukit. So ayan. Maliit lang siya na paa, or kung meron mang galamay yan ay medyo kasya yung paa ng bata. Ayan, tingnan nyo guys. So base sa naunawaan ko, pagka ganito ay tama, old trail talaga ang ibig sabihin. Pero sa panahon natin ngayon, mahihirapan tayong tumbukin yan mga ka-TH. Pero kahit na ganun, gagamit tayo ng kompas. Pwede rin kasi na naandyan sa mga bato, ayan, kung nakikita ninyo, siguro ay malaking hukay yan at tinambakan ng malalaking bato para hindi agad makuha. Hindi natin alam kung ang item na yon ay shallow or small stash lang. Pero kapag medium or large deposit, ibang usapan na yan kasi malalim yan. Madalas kung hindi naman mga nakaukit sa bato, ay nasa mga niyog. May panibagong marka na ginawa ang mga retrieval teams o yung JICA, grupo ng mga retrieval teams na nagmula sa Japan na nagpunta dito upang mag-remarking. So lagi ko na lang yan sinasabi sa inyo na meron talagang ganun. Pero pagdating dito sa paa, talagang nakaka-amaze. So kayo guys, malaya kayong magkomento kung ano ang na uunawaan ninyo sa markang paa. For me lang is tama talaga na old trail. Pero liban dito, gagamit tayo ng compass at hanapin yung mga coordinate markers sa paligid kung pasok ba siya sa 83 grams in 15 dimension. So, ayan, hinukay ko yan nung nakaraan. So, hanggang dito lang mga ka-TH at maraming salamat. Ito, idagdag ko lang mga ka-TH.
Kung napapansin niyo dyan, ang niyog ay mayroong tadtad, tatlong V. At ang mga tadtad na yan ay bago lang talaga yan. At dinidiscuss ko na to nung nakaraang upload ko na video. Sabi ko, ito ay mga klase na kung tawagin ay remarker. Mga bagong gawa lang na pagka tadtad. Ang purpose niyan ay ginawa nila yan upang i-align kung saan talaga nakatapat yung item. So malaking trabaho yan at hindi yan basta-basta hukayin. Kasi alam naman natin pagka engineering batalyon, lalo na pag bunker, usaping bunker, sobrang lalim talaga yan. At yun nga ay madalas ay kinakailangan ng heavy equipment. At ang pasimuno ng ganito ay alam na natin kung sino sila. Dito kasi sa amin madalas ay nagre-remarker ang mga kung tawagin dito ay mga retrieval teams ng mga JICA, I mean. Sa mga nakaka-relate ng ganito ay alam nila ito. Pero sa mga baguhan pa lang, may site kayo, may mga niyog kayo na nagtaka kayo bakit may ganito, ayan, tulad nyan, yun yung mga bago talaga na gawa ng mga remarkings. Yung iba nga pako at kabilya. Kaya madalas nyo makikita na may ganun na hindi naman kayo ang naggawa. Tulad nyan, ayan, bago lang talaga yan. So ako din nung baguhan pa lang ako sa ganito, hindi ko naintindihan bakit ganito. Madalas kasi daw nagre-remarker ang mga ito, yung mga JICA ay madaling araw. Kaya napansin na din pagka kinaumagahan ng mga nakaraang buwan, merong ganito. Pero ganito talaga sa lugar na ito, dito sa amin, hindi ko na lang i-mention. Meron talagang nagre-remarking mga madaling araw. Pero hindi sa lahat ng site ay ganito. Depende lang din sa lugar na siguro may nakabaon talaga. Kasi bakit nagre-remarker sila? Kaya ayan, makikita natin na bago lang talaga ang tadtad yan. Sa mga nagtatanong bakit ginawang marker ang niyog, bago lang daw yan. Talagang bago yan mga kaibigan. Ang original na marker nila niyan ay kung hindi naman mohon o kung wala namang bato ay yung creek, o kung hindi naman creek ay yung malalaking mga kahoy, mga hardwood, either centennial or century. So magkaiba yung centennial at century, no? So depende rin sa original na marker dyan. At dahil wala na yun, halimbawa yung old Mulabi dyan, tuod na lang, alam niyo yung tuod, yun na lang ang naandon sa east side. Kaya gumawa na lang sila ng panibagong marker sa mga fruit bearing trees tulad ng niyog, kasi alam nila ang niyog ay hindi agad putulin ng nagmay-ari ng lupa. Siyempre mapagkunan yun ng produkto, pagkukopra. So dito tayo nabubuhay, tayo mga Pinoy. So hanggang dito lang po mga kaibigan, at sana po ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel natin, at kung interesado lang po kayo. Maraming salamat po, at ingat po tayong lahat.